So, ito na naman po tayo sa panibago nating video na kung saan ipapaliwanag natin yung mga block of codes na isinubmit sa atin before para malaman natin kung paano nga ba nagra-run o kung paano gumagana ang isang Python program. And this basic Python program, this Python program asks for your student ID, full name, first grade, second grade, and lastly, third grade. As you can see, naka-declare dito ang what we called a variable. Yes. And sa variable natin, nakasulat dito ang declaration or equal means yung value ng variables natin. Na naka-indicate na float sa loob ng close open parenthesis ng float is input. And sa loob naman ng input, andun yung mga tanong. So, let's say for example, here, enter your third grade. In this prompt, ito na po yung pinaka-value natin sa pinaka-questions. So, ito yung student ID, full name, first grade, second grade, and third grade. Dito naman sa pinakababa, yung student report. Dito na natin makikita yung mga pagbabago na in-input ng user. As you can see here, may value tayo na average. And in an average, para makuha natin yung average, ang ginawa natin is pinag-plus natin yung tatlong grade and dinivide natin sa 3. That is the way on how do we get an average for any specific grades. Depende kung ilan sila at kung ipagpa-plus mo sila. So as you can see here, nag-declare tayo ng bagong variable, which is named total. Is equivalent to G1 means first grade plus G2 means the second grade and G3 which is our third grade. Now, pag pinag-plus-plus natin yan, yun na yung magiging value ni total. Now, paano gagana yung average? Nag-declare tayo dito ng variable named average is equivalent to total divided by 3. Saan natin nakuha yung 3? Kasi tatlo yung grade na ipinoprovide or tatlo yung grade na ina-ask ng program. So, total divided by 3 is equal to average. Now, kailangan nating i-print yung student report. So, we print student report, print F. F means function, Para naman makuha natin yung laman ng variable. So, F, double quotation or single quotation will do, ID, colon, space, yung curly bracket, at ilalagay natin yung variable sa loob. Ginagamit natin yung F para makuha nung curly braces yung pinaka-value nung ating variable. And, ganun din dito. As you can see, pinull out lang natin si name, yung grade, yung first grade, second grade, and third grade. And, nandito lang naman din yung pinaka-average natin. Dito, napapansin nyo ba? Hindi natin siya ginamitan ng F. Pwede tayong gumamit neto na what we called a percentage sign or sa other naman is tinatawag siyang modulo sign. Tapos, ilalagay na lang natin yung pinaka-variable natin sa dulo. So, kukunin lang natin siya. And there you have it. In second program naman, ganun din. Mag-a-ask si name, Name is equal to input, enter your name. Mag-a-ask siya ng name. Next is the salary. Next, si overtime. Now, we have a formula sa pagsosolve ng overtime hours, gross salary, and tax salary. And kasama na rin si net pay. Now, in this scenario, si overtime pay daw is katumbas ng overtime hour niya times 150 na fixed value. Yun yung value ng overtime pay. Ngayon, ang value naman ni gross is ipagpa-plus lang naman yung overtime pay
and yung salary. Now, kailangan natin kunin yung 12% sa ating gross salary para yun yung ibabawas sa atin. At yun yung magiging value ni tax. So, what we did is gross times 0.12%. Ay, 12% is equivalent to 0.12. And, ibabawas lang naman natin si gross kay tax. And there you have it. Basic salary of 500, overtime of 12, yung gross salary natin is 2,030. Meron tayong tax na 276 at nilagay natin si total net salary here. Now, ang explanation here, bakit nga pala natin siya ginagamit? Nakikita nyo ba tong modulo na to? Na nasa loob din ng double quotation within the print function? Yan yung tumatawag kung ano nga ba yung variable na kinukuha niya. So, within the function ng print, ito yung una niyang nakikita. Ang katumbas nito na modulo or percentage sign 0.2f is equivalent to this percentage na katabi naman niya si net. So, kung meron ka pang kasunod na percentage sign and another variables, ang una niyang kukunin is syempre si net. Kasi siya yung unang nakikita ng program eh. Kasi, lagi nating tatandaan na ang program will always read from top to bottom, from left to right. So, para siya nagbabasa lang. So, ganun siya gumagana. So, kapag nagkamali ka, na i-print na ilagay mo tong ibang part sa taas, obviously, itong part na to yung unang mababasa. Kasi nasa baba to eh. Na dapat, ito yung una-una. Kasi ito yung nag-a-ask ng ating input sa ating user. So, that is the 1.2 na program. Next is 1.3, no? In this scenario, may kita natin na nag-ask si program ng product, kung quantity, at saka ng amount, no? May kita naman natin dito yung formulation kung paano siya ginagawa. Now, paano kung ayoko gumamit ng modulo na ipinaliwanag ko kanina dito? Pwede tayong gumamit ulit ng f. But this time, yung ating variable within the curly braces, lalagyan natin siya ng colon, no? Yun yung magde-determine kung ilang percentage nga ba, kung ilang decimal places nga ba siya. So, in this scenario, meron tayong formula na total is equivalent to quantity times unit. So, example here is yung bread. Times mo ang quantity ng bread sa amount. So, 3 times 35 is equivalent to 105. No? So, dito, gumamit tayo ng F. Quantity times product, which is halimbawa ito, 3, 35. So, nagpop up siya sa pangatlong line kasi nasa pangatlong line siya eh. Is equivalent to 105. As you can see here, no, meron siyang colon 0.2f. Yun yung nagde-determine kung ilang decimal places ba yung kailangang i-print ng program. Na kung halimbawa, for example, nilagay natin dyan is 1f. Malalaman ng program na isang decimal lang yung pwede kong i-print. Disregard kung mahaba yung decimal na meron siya, kung maraming decimal yan. As long as hindi napasok yun sa scope ng point ng ginamit niya, hindi na yun mapiprint. So, as you can see, 0.2f siya. Kung maraming numbers yan, dalawang number lang ang kukunin niya. Kasi yun lang ang naka-indicate here. Just like this total, no? So, ayan. And yung final total natin. So, that is our 1.3. Now, proceed naman tayo sa part 2. Dito, meron tayong if-else statement. Meron pa rin naman tayo formulation. Nag-a-ask to kung leap year ba yung taon na yon o hindi. So, paano nga ba natin malalaman kung leap year yon? Unang-una, dapat divisible by 4. So, every 4 years, meron tayong leap year, right? Today is 2025. So, probably 3 years from now is another leap year since 2028. Now, nag-ask ang ating program ng input. This time, gumamit tayo ng int.
ibig sabihin, whole integers na siya. Wala siyang butal. So, kapag nag-input tayo ng may butal dito, hindi siya gagana. Or kung gagana man siya, buo pa rin yung kukunin niya. Yung butal is i-disregard. Now, in this scenario, leap is equivalent to year modulo 4. Ano nga ba yung use ng modulo? Yung modulo is ginagamit niya is i-divide niya yung value ng year sa 4. Ang modulo, kinukuha niya yung remaining value. So, for example, naglagay ka ng 2001. As you can see here, 2000 ang nilagay niya dito, lumabas is leap year. If leap is equivalent to 0, we use double equal kasi yan yung nagko-compare. Means, nagko-compare tayo ng value. Ikino-compare natin yung value ng leap sa 0. So, year modulo 4, no? Kapag dinivide natin yung 2000 sa 4 and ang value nito is 0, ibig sabihin, ito ang ipiprint niya. Else, not leap year. So, that's how we do it. Now, let's proceed to 2.2. Ganun din naman. But this time, we use nested if. No? What is nested if? No? Nested if is an if within an if. Meron tayo nested if and if elif dito. Yes. As you can see, nakagamit tayo ng float function within an input. So, mag-input siya ng first side, second side, and third side. Now, in this program, i-check niya muna kung equivalent ba yung value ng T1 at ng T2. So, kapag pumasok yung value ng T1 and T2, kasi magko-compare siya eh, ikino-compare ko ang value ng T1 sa T2. If parehas sila, just like in our output here, papasok siya ngayon sa block of code na ito. No? Kapag pumasok siya, papasok siya dito. Now, ikino-compare ko ang value ng T2 sa T3. Pagka parehas sila, ito ang ipiprint niya. Equilateral. Eh, hindi siya tumugma. 1, 10, 10, and 20. Pumasok tayo sa first value na T1 and T2. Correct? Pero, hindi tumugma yung value ng T2 sa T3 kasi binigyan natin siya ng value na 20. So, instead na malalaglag siya here, sa unang if, malalaglag siya ngayon sa else. Ipiprint niya ngayon is isosceles. And just like in elif, no? If hindi parehas ang value ng T1 at ng T2, malalaglag siya dito. Sa block of code na to. Hindi siya malalaglag dito kasi pasok siya sa standard or sa requirements or hinahanap na condition ng elif na ito. Ngayon, nandito siya sa loob. I-check ngayon ng unang if. If T2 is hindi parehas sa value ng T3, ito ang ipiprint niya. Yes. Yan. Naintindihan. Now, paano kung may naglagay ng negative dito? Or naglagay ng kahit anong value ng number pero negative? Doon napapasok si else. Yes. Hindi valid lahat. Kahit na mag-type ka ng kahit anong number dyan, it will check, i-check ng program kung pasok siya sa mga conditions na hinahanap ng if at ng elif mo. Tumugma ba siya dito? Kasi negative yung nilalagay mo dyan? Hindi. So, tatalon siya ngayon dito. Pero, hindi pa rin tumugma. Kahit na sabihin natin ito yung parang pinakalaglagan niya. Kasi ito parang ginawa lang natin siya for error handling. No? Eh, hindi siya tumugma dito. Malalaglag siya sa else. At ang ipiprint niya is not a valid triangle. So, as you can see here, pasok siya sa 10, 10 sa unang if, pero nalaglag siya sa else sa loob ng if niya ito. Kasi hindi na tumugma si T2 and T3 eh. 10 and 20. Hindi na parehas. So, nalaglag siya sa else.
So, that's how it is. Last, sa ating part 2, no? As you can see here, nag-a-ask ang ating program, no? First number, second number, and third number. Parehas lang din to sa nauna nating program, sa 2.2. Pero, mas complicated to, no? Kasi ikino-compare natin kung ano nga ba yung pinakamalaking number sa tatlo mong tinype at malalaman natin kung odd ba siya o hindi. As you can see here, i-compare ng T1, ng si int1 sa int2. Ikino-compare ko na dapat mas malaki si int1 kaysa sa int2. In our case, mas malaki si int1 sa int2, so papasok siya sa block of code na ito. Ikino-compare ko si int1 na dapat mas malaki si int1 kaysa sa int3. Sa case natin, totoo, pumasok siya. Ipiprint niya ngayon ito. Dito siya papasok. No? Tumugma na to eh. So, ibig sabihin, kuha na. Pumasok na. Now, magde-declare tayo ng variable na ang pangalan is int1. Kasi si int1 yung parehas na mas malaki sa int2 and int3 ng ating input. No? Yan ay magiging value. And naglagay tayo ng variable here na nagde-determine kung even ba siya or odd. As you can see here, 31 siya. No? Since 31 divided by 2, meron siyang remainder of 1. So, ibig sabihin, ang value na itong variable na to is 1. Hindi siya 0. No? If nag-0 siya, papasok siya dito sa block of code na ito. Which means, the biggest number is yung value na binigyan natin ng biggest. And, magpiprint na it is even. Kaso, hindi siya even kasi mayroong natirang remainder sa kanya since 31 siya. Malalaglag siya sa else. No? The biggest is sino to? Si int1. Kasi pasok siya sa standards natin dito. Now, since hindi siya even, magpiprint tong and it is odd. Kaya siya na ganito. Lastly, we go to part 3. No? Here, in our scenario, mag-a-ask yung ating program ng average grade and family income. If ang grade ko ay mas malaki sa 90 at ang pamilya ko ay may mababang kinikita na 200,000, full scholarship. Sa sunod na condition, kung mas mataas ang grade ko ng 85 at mas mababa naman sa kalahating milyon ang kinikita ng pamilya ko, partial scholarship. Kung parehas kang wala sa condition na to, dito ka sa else. Not eligible. In this scenario, 95. Grade natin is 95 is greater than 90 itself. So, pasok na tayo dito. No? And, ang condition natin sa paggamit ng and is both must be true or else it will be false. So, kung tumugma ka dito sa unang condition pero gumamit tayo ng and at namali ka dito, automatic false na to. Hindi ka malalaglag sa block of code na to. Malalaglag ka dito sa pangalawa. No? So, nilagay natin is 150,000. Mas mababa siya sa 200,000. Kaya nagprint yung full scholarship. No? 95 is greater than 90 and 150,000 is less than 200,000. Paano naman po kung 95 po yung nilagay ko pero na-type ko is 250,000? Doon ka malalaglag kay LF. Kasi hindi ka napasok sa standard ni if eh. Pasok ka sa unang condition. Yes, but remember we use and. If we use or, kasi ang ibig sa definition ni or is one true is always true. So kung tumama ka dito, kahit mag-false ka dito, automatic magpiprint to. We use and.
So, in our case, nag-print si full scholarship kasi pasok tayo sa standard ni grade and ng family dito. Parehas tong nag-true. If one of these two become false, hindi na tayo papasok sa block of code na to. But in our scenario, pumasok siya. Kaya nag-print si full scholarship. Next, 3.2. Ganon din naman. Pero, meron din tayo mga conditions here. So, enter your consumptions. If kilowatt, no, is less than 100, meron tayong formula here. Total is equivalent to kilowatt times 5. Service is 50. So, total, ayan, magpiprint lang yan siya. So, yan ay pinaka-formula natin. And lastly, 3.4. This is the casual username and password input. No? Kuya, ano to? Bakit may value na siya agad? Meron siyang naka-double quotation, hindi siya nag-input ng password and username. That is what we call, or so tinatawag ko itself na fixed value. No? Yung variable natin is nilagyan natin siya agad ng value. Bakit hindi tayo gumamit ng double? Kaya bakit hindi tayo gumamit ng double equal? Double equal means comparing. Okay? If single equal lang, naglalagay tayo ng value or nag-a-assign tayo. Kaya, sa pagpa-prompt natin, isang equal lang ginagamit. As you can see, in our username is equal to admin. Again, mga bata, single quotation will do. Pwede ring double quotation. Kahit alin sa gusto nyong dalawa, ay pwede sa Python. No? Sa ibang programming language like Java or C++, double quotation is needed. Single quotation is needed to a certain type. Sa single character lang ginagamit ata. If hindi ako nagkakamali, ang single quotation. But in Python, pwede siya parehas. No? Binigyan natin ng value si username ng admin and si password ng 12345. Nag-prompt siya ng enter your username, enter your password. If prompt is equal to username, no? Double equal to and prompts is equal to password, magpiprint to. Else, invalid conditions or invalid credentials. We use and. Okay? If tama yung pindot mo ng admin, pero nasobrahan ka ng 6, invalid credentials yun. Kasi we use and. Nag-true ka sa unang condition, pero nag-false ka sa second condition, automatic, it will become false. If gumamit tayo ng or, kahit alin lang sa dalawang yan, papasok yan. But we use and. No? So, that is it, guys. No? Ito yung mga pinasa sa ating program ng mga laboratory projects ng ating mga past events, no? Sa school. Now, in our next video, itatakel ko naman, no? Kung paano tayo magpo-proceed sa ating ibang laboratory. No? Papakita ko sa inyo kung paano ko naman gumagana. Ita-type natin siya itself para mapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana ng maayos at mas may papaliwanag ko paano maayos yung ating block of codes. So that is it. Thank you.